Alam naman natin na grabe yung mga kontrobersyang kinaharap ni Sara nitong nakaraang mga araw, lalo na sa usapin ng confidential funds. Sa katunayan, anong tawag dyan? Overtime ang kanyang mga vloggers. Yung mga vloggers na maka-Duterte, kahit na si Roque, si Panelo, yung SMNI, overtime overtime sila sa pag-troubleshoot ng damage na nangyari kay Sara. Kasi talagang grabe yung backlash kay Sara ng issue ng confidential funds. Kaya ang problema naman kasi ng kampo ni Sara, sa halip na tanggapin nila na nagkamali sila dyan sa issue ng confidential funds, hindi. Ano pa talaga sila? Arrogante pa. O halimbawa, si Sara Duterte. Ang sabi niya, yung mga ayaw sa confidential funds, kalaban ng bayan yan. Tama ba yung ganun? Tama ba yung ganun? Parang mas ano ka pa arrogante. Sa halip na mahambol, hindi. Arrogante pa rin ang kampo ni Sara. Si Roque, ganun din. Sa halip na ma-realize nila na mali yung nangyayari, sinisisi nila yung mga kasamahan nila sa unit team. Inaaway lahat. Si Harry Roque nga, ang sabi, yung mga politiko daw na kasamahan nila sa unit team na hindi pinagtatanggol si Sara, o yun, galit na galit si Harry Roque doon. Kaya, ang problema dyan sa confidential funds issue na yan, nagbabaklas masyado kay Sara. Kaya lang, mali yung nagiging handling ng kampo ni Sara. Kahit si Digong, siguro, nakikita niya rin yan ni Digong. Si Digong Duterte, gusto ni Digong na ang anak niya maging presidente. Actually, kung si Digong nga ang tatanungin, ang gusto ni Digong, noong pang 2022 dapat nagpresidente na si Sara. Kaya nga may falling out yung mag-ama na yan eh. Kasi si Digong, tingin niya, kahit pa tumakbo si Marcos na presidente, dahil sila naman yung nakaupo nung panahon na yon, kaya nilang ipanalo si Sara. Kaya lang si Sara kasi mas pinakinggan sila Gloria, pinakinggan. Isa sa mga pinakinggan ni Sara, si Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez, leader ng Lakas. Pinakinggan ni Sara yung mga Arroyo at saka mga Romualdez at saka Marcos. Kaya nga medyo hindi maganda ang naging relasyon ni Digong at ni Sara nung panahon ng elections. Siguro na dyan sa paghaharap nila na yan na mag-ama, na-advisean niya si Sara. Ewan lang natin, hindi naman tayo privy sa pag-usap nila. Wala rin namang nakapagsabi sa atin kung anong pinag-usapan ng mag-ama. Pero sigurado yan, sigurado tayo, hindi pwedeng hindi mapag-usapan nilang mag-ama dyan. Yung mainit na nasa hot seat si Sara nitong nakaraang mga araw eh. Sa atin namang mga Pilipino, talaga naman kung bihira man tayong magkita, madalas sa ating mga Pilipino sa kultura natin, nagkikita tayo sa pagbisita sa mga mahal natin sa buhay, sa sementeryo. Lalo pat ganyan, family mausoleum yan eh. Nagkataon na bumisita si Digong, bumisita din si Sara dyan, so nagkita sila dyan. Anyway, hindi naman natin alam kung ano yung pinag-usapan ng mag-ama, pero naganap yung pagkikita nila na yan sa panahon ng matinding mga kontrobersya na kinakaharap ni Sara nitong nakaraang mga araw. Siguro ngayon, pinapaalalahanan ni Digong yung kanyang anak, o nakita mo, sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magtiwala sa mga kasamahan mo. Pero, dapat din, ma-realize nila Sara Duterte sana, na yung ginagawa nila sa Davao, hindi pwedeng lahat ng ginawa nila sa Davao na kagarapalan, ay pwedeng magawa nila sa national level. Iba ang national level. Kaya siguro, sa parte na yan, parang heart-to-heart talk ng mag-ama yan. Nakita nga natin, sila lang dalawang nag-uusap. Siguro, ina-advise na ni Digong si Sara dyan na mag-ingat kasi malayo pa yung 2028. Kung gagawing manok nila Duterte, si Sara bilang presidente sa 2028, malayo pang masyado. Kaya, veterano na si Duterte, si Digong, veterano na sa politika.
Si Digong, alam naman natin, garapal din naman si Digong. Grabe rin ang korupsyon ni Digong. Pero si Digong kasi nalulusutan niya yung mga ganon. Nalulusutan niya yung mga ganong issue. Si Sara, lahat ng mata nakatutok sa kanya. Kaya dapat bawat galaw niya, mag-ingat siya na makuna ng issue. Kaya lang nasanay nga kasi si Sara Duterte na doon sa Davao walang nakikialam sa kanila. Halos kaharian nila ang Davao. Kaya kung ano man ang gawin nilang pondo sa pundo ng Davao, walang nakikialam. Wala halos oposisyon doon. Kaya nga sa loob ng 7 years ni Sara bilang mayor ng Davao, 2.6 billion pesos ang confidential funds niya. At walang nakikialam doon. Pero ito, dahil nasa national na siya, limelight, at isa siya sa tinitingnan na posibleng magpresidente sa 2028, marami naman talagang makakalaban siya dyan. Siyempre, binabantayan ang bawat galaw niya. Kaya dapat maging maingat siya at wag maging arogante. Ang problema, si Sara, yung dati niyang ugali na spoiled brat, kapag pinuna mo, napipikon, nagagalit. Hindi pwede yan. Hindi uubra yan. Sa national level, hindi uubra yung ganyang ugali niya. Hindi uubra yung ganyang ugali. Siguro, pinapaalalahanan siya ni Digong, mag-ingat-ingat ka kasi malayo pa ang 2028. Hindi nga natin alam, baka pag dumating ang 2028, masyado ng sugat-sugatan si Sara, hindi na tumuloy yan sa pagkapresidente. Pwede mangyari yan. Marami pang pwedeng mangyari. Ang aga pa ng Ang bukang bibig kasi nila Roque, kaya daw ginaganyan ngayon si Sara dahil bahagi na daw ng maagang pamumulitika sa 2028? Hindi. Ako halimbawa, pinupuna ko yung issue ng controversial funds ni Sara. Hindi, walang kaugnayan sa 2028. Wala tayong pakialam sa 2028. Tayo, kung mali. Kung ngayon yan, pupunahin natin ngayon yan. Kung sa sunod na taon man yan, darating na taon, mali yan, mali pa rin yan. Hindi naman tayo pumupuna dahil para sa eleksyon sa 2028, wala tayong ganun. Hindi nga natin alam sino magiging kandidato ng oposisyon. Basta tayo, pag nakita nating mali. Yan yung natin dyan. Kaya yung mga sinasabi ng mga supporters ni Sara na maagang pinupolitika si Sara, mali, hindi yun. Kahit yung sinasabi ng mga supporters ni Sara na nagsasabwatan si Romualdez at saka yung mga Makabayan Black, hindi yon. Ang Makabayan Black, kahit naman wala si Martin Romualdez, pupunahin pa rin naman ng Makabayan Black si Sara. Sino ba naman kasi ang hindi makakakita ng masyadong garapal na paggasta ni Sara Duterte ng confidential funds? Kaya yan? Siguro sa tingin ko, yung pagkikita nila na yan, siguro rin si Sara mayroon ding pagkilala na in a way tama rin yung advice sa kanya ng kanyang ama na mag-ingat sa mga nakakasamahan niya. Ayan. Kaya lang, si Duterte din, kahit naman ganyan si Sara, kahit garapal yan, susuportahan pa rin yan ni Duterte. Hindi naman a-advise ni Duterte si Sara na huwag kang maging corrupt. Kasi pare-pareho naman sila corrupt eh. Kaya lang, ang sinasabi lang siguro ni Duterte dyan kay Sara, mag-ingat. Huwag yung masyadong laging nai-expose ang kanyang mga ginagawa. Kasi malayo pa ang laban. 2028 pa eh.